Hi guys! Ayan, so papunta ulit ako sa farm as usual. Tapos kagabi nga pala, kausap ko yung best friend ko, si Pao. Sabi ko, uy, napapanood mo ba yung mga ina-upload ko na video? Sabi kong ganun sa kanya. Sabi niya, napapanood ko, kaso 2 minutes pa lang, naboboringan na ako. Sabi ko sa kanya, grabe naman, sabi ko, dapat naman tapusin mo. Ayun. So ngayon, parang isi-share ko lang yung mga tips at saka yung mga learnings namin dito sa project na to. And it's a valuable information kasi regardless of the scale of the project that you might have in the future, applicable naman siya. Okay? Yay! Let's go! Uwi na kayo? Ingat! O si ano pala to eh? Si Juston pala to, tsaka si Kuya Sani. Uwi na kayo? Sige, ingat! So ito, pababa na. Dito nagsisimula yung pababa. May daan dito, Merlu, pababang ganon? Meron sir dito. Ha? Meron sir. Sige, okay lang. Diyan ka muna. Sige, Merlu. Tingnan mo lang sir, baka mayroong malalim na, may porsyon na malalim. Oo, sige. Dadahan-dahanin ko lang. Tingnan mo, makikita mo na yung mismong lalim nung columns sa front side, sa facade ng house, where we will put the grand staircase, ay napakalalim. This is almost 3 times my height. Ito. Eh syempre, pag maglalagay ka ng foundation, 'di ba? Parang portion of yung mga poste mo should be under the ground para ibabaon pa. So, tama naman yung sinabi nila na on the average, ang magiging height ng columns ay 3 meters. So as per sa site na actual, ito yung longest na column. Yes, tapos that's ito the- po yung dito yung shortest. Nasa So, vlog na sa- din yan eh, sir. Sa right side, talagang mabababa na siya, mga nasa 1.2 to 1.5. Medyo hindi na rin kakasya ditong part yung tao, yuyuko na talaga. Oo. Hindi, that's naman eh. Kasi ang gusto Okay. lang naman nating i-achieve is Yes, opo. Which ma-utilize natin yung slope na dun siya sa itong gray, itong plain. yun yung Yun yung yun lupa. yung lupa ng Yan. Which is good thing din kasi yung ramp natin kaya na siya sa likod kasi maikli na. Oo. Short na siya. Tapos dito po yung mga malalalim. Oo, yan. Na kapag nasa right side ka, na view, yung 4.5? Around 4.5. Ang exposed or Yes, exposed lang yan, sir. exposed Wala pa 4 yung- point wala pa Opo. yung mismong Opo. nasa nasa lupa, nasa ilalim So, ng ayan, lupa. sa left corner. Ano pa rin siya malalalim. Grand pa rin siya sa harap. Yan. So, yun. Ayun guys. So, yung first tip na gusto kong i-share is have everything under a contract. Para pagka nagkaroon ng discrepancies or nagkaroon ng misunderstanding dun sa job order, 'di ba? You can refer to the contract. Tsaka mas maganda na rin 'yon para both parties are protected, 'di ba? O, ngayon kung ano yung napagkasunduan nyo sa contract, ganitong materials yung gagamitin, 'di ba? Yung mga tao na gagawa, ilan, ganyan. Siyempre naka-specify lahat doon. And then number 2 tip is inspect what you expect. So, siyempre, andun naman lahat sa contract yung expectations mo, 'di ba? Na i-deliver nung contractor mo. So, siyempre dapat from time to time, i-check mo siya kung nagagawa ba talaga. Kung yun ba talaga yung materials na ginamit, tama ba yung height, tama ba yung installation, etc. 'Di ba? Kasi ang pinili namin Pacquiao, 'di ba? Dalawa 'yon, may sinasabi sila parate yung Arawan tsaka Pacquiao. So Pacquiao yung pinili namin, and the reason for that is because we can't be here always sa farm kasi wala naman dito matutulugan pa. So every now and then I go here to check kung yung ine-expect ko makikita ko, 'di ba? Pwede makapasok par.
Pwede ka pasok. Foreman! Bangga ka, sir. Siyempre, ingat lang. Kasi, yun nga, nilagay nila. Actually, yung first time, nagulat ako. Sabi ko, ba't ganun kita yung railing nung pinto? So sabi ko, hindi masyado magandang tingnan. So sabi naman nila, sir, hindi pa namin na ilalagay yung parang cover niya para Tsaka dun sa mga nagtatanong, syempre, kasi yung iba nagtatanong, bakit daw ako nag-vlog, ganyan. Syempre, wala naman ako ibang dahilan, kundi just to promote the farm resort. So yan, naitaas na rin pala, ang galing. Ayan, naitaas na, oo. Yan, so naitaas na nila. That's what I like about our contractor. Very responsive sila sa mga gusto namin, yung mga hinihingi namin. Pag may hindi kami nagustuhan, they would address it on a timely manner, hindi yung makakailang sabi ka. Talagang pag sinabi mo, pagbalik mo, expect na nagawa na nila. So yun, let's open the windows. Medyo maganit lang guys kasi syempre yung kapipintura pa lang, hindi pa yun nalalagyan. Yan buksan din natin dito. Yay! Yan. Merlo, pakita mo yung ceiling. Ay, hindi pa nila na ilalagay yung yung chandelier, no? Andito pa sa loob. Hindi. Yung chandelier yun sa loob niyan sa Yan. Tingnan mo. Okay. So, nailagay na nila yung enclosure. And ito talaga yung suggestion din naman kasi nung architect sa amin, ni Architect Denise, kasi nga, because the space is very limited, so kailangan talaga na may shower enclosure ka. Otherwise, every time na may maliligo, sabog-sabog ang tubig. So, yun. Yan, Tapos, andito na rin yung mga fixtures na ikakabit din. Bidet, yung mga towel holder, tissue holder, ganyan. So, yan. So, yun. Gusto namin yung tsaka, baka doon kanina lang dito nakalabas si Jojo. Ha? Kanina lang lumabas si Jojo, baka hindi na patapos. Baka hindi pa tapos, no? Pero yun, okay, na-address na yan, tapos meron na dyan. So this is almost, I can say, 95% complete. Ganda ng sahig. Yeah. So we're planning to put 2 beds here, siguro 2 double size para mas maraming pwedeng matulog. Diba? Tsaka ito talaga yung feature na gustong-gusto ko, yung ventanillas, kasi talagang parang mas mahangin siya, ganyan. Yung ceiling, ganyan. Ganda pag sarado. Yung mga nakikita kong nung last time ko nagpunta, yung mga nakikita kong mga parang may mga gaps dun sa wood, nilalagyan nila ng seal para magandang tingnan, talagang kapit-kapit. Yan. So yun, in fairness sa kanila. Okay. So naikabit na ba nila, Merlo, yung mga yung dito sa, ayan, tinan nyo guys, yung kalyado ceiling, parang nauso siya dun sa mga bahay before. Kasi it improves the parang internal ventilation of your roofing. Yung mainit na hangin na iipon dun sa bubong, yun, parang dito lumalabas. Ito yung outlet niya. And to help with the temperature inside the casita, we opted to use yung mga roof tiles. Ayun guys, yung at the same time, maganda siyang tingnan, pero functional din siya. Yan. Tapos iniisip namin kung saan namin ilalagay yung air conditioning unit. So, ang iniisip namin, either dito sa side na to, pwede naman ilagay dito sa side na to, yung air condition unit, or pwede rin naman na dun sa kabila. Iniisip namin para kasing, syempre may mga tubo, may mga wires, gusto namin as much as possible, itago yung mga tubo at saka mga wires para mas maganda siyang tingnan. So ang solution na nasabi sa amin, baka ilagay dito sa side mismo nung dingding yung tubo and then tatakloban na lang ng molding. Ano kaya kung kasi Merlu, tinanong sa akin ni Sir Dante, kung semento na ba dyan ang ilalagay? Sabi ko, ano kaya sir kung gawin natin na yung washed out pebbles, kasi mas maganda yun Pero ang sabi niya, gagastos na naman daw, additional daw yon.
sabihin ko na lang kaya, sige, gawan niyo po ng isa lang para at least alam namin kung magkano magagastos para lang makita natin ng ano, kung yung ginalagay na grout, yung para grout. may mga maliliit na mga bato, di ba? Yun ang mas maganda kasi. Gusto ko lang kasing makita din yung effect Pasampulan mo na kanila. Oh, papasampulan ko lang. Kahit ito lang. And then kung sabihin nila na ito yung magagastos tapos worth it naman, edi Guys. tapos imagine niyo guys, parang pag nandito ka, you can have coffee here. Tapos that's gonna be your view. Yan, sige nga Merlo, pakita mo yung view. Ang ganda talaga, no? Pag nagkakape ka lang dito, Dito sa no? umaga, no? Tsaka actually, relatively malaki na rin yung space dito eh. Kung meron kang maliit na Misa. lamesa, siguro 3 o hanggang 4 na maliliit na upuan, kaya pa rin namang dumaan eh. Ayan. So tara, Merlu. Sira ko lang. Yun. Tara, tingnan nga natin itong mabubuo ng kasita. Tara. Nagpunta dito yung kapatid ni Sir Dante. Si Kuya Rest. Si Kuya ano. Maghapon dito kahapon, bantay. Kahapon, nagbabantay. Kunting diferensya lang, tanggal talaga. Hmm. Kunting diferensya lang, tanggal talaga. Maano siya, no? Silo. Kumbaga, madetalye, no? Hindi pwede yan. Malayan. Tag dito. Tutok na tutok talaga. Oo, tutok na tutok. Oo. Iyon ang maganda din kasi, guys. Talagang, kahit naman sabihin mo na Pacquiao, we appreciate na nagpapadala yung contractor namin dito na somebody he can trust. And even si foreman talaga, pag nakakita yung mga yan ng hindi maganda, parang hindi na nila pinatatagal, inaayos na kaagad nila. That's how reliable they are sa amin, sa project namin. Yun. Saka pag nakita niya na parang alanganin ang mga tao, siya talaga ang gumagawa. Oo, pagka hindi alam yung gagawin, ano. Para mabagal sa tingin. Tama naman yun kasi guys, syempre yung mga rejects, yung mga 'di ba, mga kailangang gawing ulit, syempre expense yun ulit. Eh kung magagawa mo na naman ng tama na first time, so tapos hindi naman alam ng tao kung paano gagawin. So, 'di ba? Tapos siguro yung last tip is parang one way to avoid overspending is set your budget na dun sa project. Kasi syempre, minsan kasi marami kang mas iisip na mas magandang gawin. Pero syempre, kung hindi ka magsistick dun sa budget mo, baka ma-overspend ka, ang masacrifice yung ibang improvements mo sa property mo. So, yun. Halimbawa, gaya dito, sinabi ni Sir Porca na ano ba daw ang gagamitin na grout dito sa mga vegan tiles. Sabi ko, washed out pebbles. Pero sabi niya, it will entail cost. So, sabi ko, sige, kahit ano na lang po, cement na lang po. Pero yun nga, naisip ko din na ano kayo magiging itsura kasi para mas maganda siya kung washed out pebbles eh. So, kahit ito na muna yung gawin na washed out pebbles, let's see how much we'll spend for the washed out pebbles na gamiting grout dito. Eh di kung wala namang ganung kalaking diferensya, 'di ba? Eh di sige, i-wash out pebbles mo na. Pero kung sobrang laki, parang gusto ko lang makita kasi din siya na sayang naman eh kasi pag naikabit na yung cement, hindi mo na syempre matatanggal. Hindi na kasi titibag na at saka mababasag yung vegan tiles. Hindi mo na siya mababago eh pag naikabit na siya eh. So yun lang naman. So gusto ko lang din malaman yun kung ano. Tsaka siguro yun, fourth tip is always schedule regular meetings with your contractor para sa mga changes, ganyan, mga clarifications, ganyan. Ayun guys, ipakita mo, may mga tumatalon doon, no? May mga ano doon eh. Gaganon mo lang. Ayun do, may 2 tao doon. Eh, tumulo na ata eh. Tumulo na isa yata Hindi, ayan o, yan. Yan, nandun sila. Naliligo. Naliligo. Doon ako naligo eh. Ha? Doon ako naligo. Doon ka naligo. O, tara, tingnan natin itong kasita na isa. Yung Pero may pangatlo. daan ba dito? Oh, pangatlo yan na nabubuo na. Yan. Ang dada. Ayun ang hagdan, sir. Ha? Hagdan. Oo nga, hindi. Nagagawa sila dito na lang tayo sa labas.
Yan, so guys, tinan nyo, pagka ginagawa pa siya. Kating-kati si, tanggol eh. Ay, kakaligo ko lang yan kanina, tapos ganyan ko naman ng ointment. Naghanap kami kanina dyan sa Agribit, wala Oo eh. nga eh. Si Juling. Jordel. Yan, tinan mo, yan, yung mga Sina kuya. Ayan, so as you can see, parang ganan siya pagka ginagawa pa lang from yung foundations to the parang framework ng kasita. Nakikita nyo yung mga in-wall linings, ganyan. So, yun din yung nakapag-decide sa amin na sa kanila magpagawa kasi nga, they're using repurposed wood. Not only it's economically friendly, environmental din kasi 'di ba parang imbis na itapon o imbis na ipanggatong nagagamit nila. And mind you guys, yung mga kahoy na mga ginagamit is matitibay. And we were given the assurance na gagamit lang sila ng wood na structurally stable. So ito, ipapakita ko yung height ng pinaka Yan. farthest column sa left side. Tingnan nyo guys, ang lalaki ng mga bato dito. Oh. Ito kasing laki to ng sasakyan. Oh. Hindi na yan maaano dyan. Yan. My height relative to the column dito sa left side. So ito yung pinakamataas sa sinasabi nila Porca and mas malalim pa para dun sa foundation. So ako, siguro mga ilang tungtong yan, ilang ko, mga 4 no merlo, o baka mga 5 pa nga kasi yung sa ilalim pa no? Ganun na. No? Basobra pa sir doon. Mataas talaga siya Tapos kung nasan mo nakikita yung pinakatuktok pa nun, yun yung magiging floor. Floor pa, hindi yun yung taas nung baluster yun yung floor. So mataas talaga siya. So dito yon yung staircase. Mataas ito talagang Mataas pinakamataas. talaga siya oo. Isa dito. Tsaka yun, meron tayong puno ng tipolo dito, which is already a rare tree. Yan, Nitibo. tipolo. Nitibo tawag sa amin. Yan. So side view, makikita nyo na ilagay na yung yung mga ukit dito sa gilid, sa tabi. Pero Merlo, yun, ilalagay ba nila yung Yung Kasi may kulay yung kita yung pagka semento nung ay, ganun kulayan talaga pa yan sir doon. Anong kulay? Ewan ko lang kay Foreman, pero kukulayan pa ata. Hindi naman pwede na ganyan lang. Yan. So yun lang naman po ang update. Siyempre, lalagyan pa to ng daan. Kakayurin pa to. Tapos guys, ang direction ng sunset doon. Tapos ang rising sun dito naman sa kabila. So ibig sabihin, we're facing south. South to, no? Timog to, no, Merlu? Timog. Tapos ng trabaho. So hanggang 5 lang sila. Tapos may barracks na sila dito. Dito sila natutulog. Yun din ang kagandahan kasi ibig sabihin, as far as yung productivity ng mga trabahador is concerned, walang nalilate, walang uma-absent kasi nga dito na rin sila ayan si kausapin natin si welcome to my vlog. Ang gusto sana namin kasi yun nga parang ang plano kasi dito ito parang hahatiin siyang ganon, kakayurin siya. Oo, kasi yung ito, ang gagawin dito parang 2 floors. Pero hindi siya, yung ground floor, hindi siya 100% na functional. 50% lang. Kasi nga naman, kung babalik ako siguro Merlo, kailan kaya ako babalik, no? Baka siguro Saturday, yun yung huli kong balik. Kasi Nahukay ni Bako na lalagyan ng steel matting. 25 pieces. Kayin, lalagyan ng mga simento, tapos saka itutusok yun.
Tapos ito yung lumang tulay, no? Merlo, ipakita mo. Ito yung ginawa nila na balag. Bako, ba't hindi mo dito inano? Ba't hindi papaganon? Ba't papaganon? Paganon yung korte ng lupa. Yan, so dito siya ilalagay. Pakita mo, Merlu. So yan yung parang lalagyan ng steel matting para hindi na madaanan ng mga kung sino-sino dito. Yun nga, bubuhusan nila ng semento para tumibay yung foundation. So, tas lalagyan pa nila ng mga poste dito sa linyang to. Tapos doon na nila ikakabit yung steel matting. Tas tinan mo, pakita mo yung mga nakuha ni Bako ng mga bato. Ayan, lulo ko yun. Yan yung mga bato na nakuha ni Bako. In fairness, ang lalaki. Ayun yung mga malalaki, no? Ipakita mo nga, kaya mo ba lumusong dito? Sige, lusong ka. Yan. Ayan, yung mga bato. Doon pa sa loob. Sino yon? Tanggol. Sino yon? Dumaan na Kalaro niya? Hindi. Hindi yan taga rito. Hindi taga dito. Dumaan Kaya lang yan. Kaya siya nagagali. Matatabunan yun sa kabila. Oo. Sige, Merlu, tara na. Tanggalin yung ano. So, yun lang, guys. Uwi na ako. Merlu, lagay mo na to dito. Bye! Bye!